Pero syempre, bago tayo dumako sa ating mga may init na balita at issue, dito muna tayo sa ating pong Food for the Soul and Food for the Spirit. May isang matandang magsasaka na bumisita sa isang bagong simbahan sa kanilang bayan. Isang linggo ng umaga, nagsuot siya ng malinis na overall, malinis na pang-itaas na pangtrabaho at bota. Diba? Yan po yung minsan mga isinusuot, diba? Sa pagtatrabaho sa bukid. Pagdating niya sa simbahan, humanap siya ng bakanting upuan. Kumuha ng aklat ng awit at taimtim na umawit ng papuri sa Panginoon. Isang babae naman na miyembro ng simbahan ang tahimik na pinagmamasdan ang magsasaka. Nang matapos ang misa, agad namang umuwi ang magsasaka. Habang ang babae ay nagtungo sa isang bahagi ng simbahan kung nasaan ang isang lalaki rin na miyembro rin ng simbahan. Tinanong ng babae kung napansin ba nito ang pananamit ng lalaki o nung magsasaka. Iminungkahi niyang dalawin ng lalaki ang magsasaka upang turuan ito ng tamang kasuotan tuwing linggo. Kinabukasan, nagtungo nga yung lalaki sa bukid ng magsasaka. Malugod siyang pinapasok sa bahay at inalok ng kape. Nagkwentuhan sila tungkol sa iba't ibang bagay hanggang sa wakas sinabi na ng lalaki ang tunay na dahilan ng kanyang pagbisita. Nais niyang pag-usapan ang tamang pananamit sa simbahan. Iminungkahi niya sa magsasaka na magdasal at tanungin ang Diyos kung ano ang nararapat na isuot sa pagpunta sa kanyang tahanan. Sumunod na linggo, muli namang pong pumasok sa simbahan ang magsasaka na suot pa rin ang kanyang damit na ginagamit sa pagsasaka. Isang malinis na overall, malinis na damit pang itaas at bota. Muli na naman po siyang tinitigan ng babae. Nang matapos ang misa, nagtungo ang lalaki sa gitna ng simbahan. Nakita niya ang lalaking dumalaw sa kanyang bahay. Agad niya itong binati at kinamayan. Hinawakan naman ng lalaki ang kamay ng magsasaka at nagtanong, "Ginawa mo ba ang sinabi ko? Nakausap mo ba ang Diyos tungkol sa napag-usapan natin?" Sumagot naman ang magsasaka, "Oo, tinanong ko ang Panginoon kung ano ba ang dapat kong isuot sa pagpunta sa inyong simbahan. Ang sabi niya, hindi raw niya alam dahil hindi pa raw siya nakakapasok dito." Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong umaga? Hindi po sinusukat ng Diyos ang pananampalataya ng isang tao sa kanyang kasuotan o itsura. Ang tinitingnan po niya ang ating pong puso. Hindi tinitingnan ng Diyos ang panlabas na anyo sa tuwing tayo ay pupunta sa kanyang tahanan, dahil ang tahanan po ng Diyos ay bukas para sa lahat ng gustong bumisita sa Kanya. Kahit gaano pa kasimple ang iyong kasuotan, ang mahalaga ay pumasok ka sa simbahan para taos-pusong sumamba. Pero sa kabilang banda mga kanyusik, no, for sure may mapapaisip dito kung sa mga party nga nakakapag-ayos tayo, kung kapag magmomol talagang magbibihis ng maganda, no? Bakit hindi natin magawa kapag tayo ay magsisimba?
Hindi ba dapat mas maayos tayo? Mas maayos yung ating kasuotan dahil tayo ay pupunta sa tahanan ng Diyos. Yes, tama naman ang puntong yan mga kanyusik, no? Dapat talaga ay maayos tayo kapag tayo ay magsisimba, bibisita sa tahanan ng Panginoon. Pero hindi naman po ibig sabihin ng pagiging maayos, malinis at disente, kailangang magarbo o talagang bongga o mamahali ng kasuotan. Kahit simple lang ang suot mo, basta malinis, maayos at may paggalang, sapat na yan mga kanyusik, no? Isa pang aral na nais pong ituro sa atin ng ating kwento ay ang pag-iwas sa pagiging mapanghusga. Hindi natin alam ang dahilan kung bakit ganoon ang kasuotan ng isang tao. Hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng bawat isang nagtutungo sa simbahan. Kaya po sa halip na manghusga, ang kailangan nating ipalaganap ay pag-unawa sa bawat isa. May parte rin po sa kwento mga kanyusik, no, na sumagot ang magsasaka sa tanong ng lalaki kung nakausap ba niya ang pastor o nakausap ba niya ang Diyos. Ukol po sa kung ano ang dapat na maging pananamit kapag nagtutungo ng simbahan. Ang naging sagot po ng magsasaka doon po sa ating kwento, sabi niya, hindi raw alam ng Diyos kung ano ang dapat na maging pananamit dahil hindi pa raw siya nakakapasok sa simbahang iyon. Ang nais pong iparating sa atin ng bahaging iyon ay kung puno ng panghuhusga ang isang simbahan o kaya ay ang isang lugar, maaaring wala roon ang diwa ng Panginoon. Ang simbahan mga kanusik ay para po sa lahat. Bago man ang iyong kasuotan, luma man yan, simple man yan, mahirap ka man o mayaman, welcome ka sa tahanan ng Panginoon. Sabi nga po sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, the Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Wednesday.